nagsisigarilyo din, na nagpapahinga din dahil malayo yung biyahe, pag nagkukuwentuhan kayo is Duterte din. Kaya nga sabi ko, yung survey hindi na kapani-paniwala ngayon eh, questionable na eh. Talagang matutuwa ka kahit saan, kahit saan. Di ba? Yung mga nagtatrabaho, may mga gumagawa sa amin, di ba? Magkukwentuhan, Duterte din, PDP laban. Di ba? Napapagasolina ka, PDP laban. Di ba? Kahit sino, basta PDP laban. Kaya nga sabi nga natin is nagdo-double time sila para siraan itong PDP laban dahil maybe this is the first time na majority ng isang, kung hindi man lahat, majority diyan sa PDP laban, mananalo yan na senador. Kasi ramdam na natin eh. Diba? Overwhelming sa Cebu. Diba? Sa Cebu, diba, yung nakaraang gabi, yung nakita natin, diba, may pagtitipon doon, nagsalita si dating Pangulong Duterte, andun si Attorney Jimmy Bondoc, diba, andun si Congressman Marcoleta. Very overwhelmed talaga, ang daming tao at ang dami nakikita ko dito sa Black App, sa ibang SOCMED, may nagsasabi na para pasinungalingan lang ay edited yan, edited. Concert yan noon, concert, di ba? Para lang sirain. Pero wala na, hindi niyo na maluloko ang tao. Di ba? Kung pwede nga lang hilahin yung araw ngayon para andun na tayo sa araw ng eleksyon, tapos kinabukasan, alam na natin kung sinong mananalo. For sure, sila ang mananalo. Di ba? Ilalampaso yung mga gumastos ng malaking pera kasi this is a protest vote. Dito natin dapat ipakita na hindi tayo magpapalupig sa mga yan. Kung anong balahura ang ginawa nila sa ating gobyerno, gaganti tayo. Hindi tayo magpapalupig sa mga yan. Ito yung ganti natin sa kanila. Diba? Hindi nila mapasusubalian yung lakas ng mayorya. Diba? Ang mayorya, yung akala nila inaapi-api, yung ginagawa nila ng kwento ng kung ano-ano, yung kahit meron na tayong malaking sinabi, katulad noong January 13, nagtipon-tipon na tayo sa pangungunan ng Iglesia ni Cristo. Hindi pa rin nila pinakinggan. Ngayon, sige, patutunayan natin yan. Makikita nila yan ang lakas ng mayorya. Diba? At looking forward tayo doon sa pagiging Pangulo ni BP Sara sa 2028 dahil doon maayos natin yung West Philippine Sea na yan. Doon sa araw na yon, masasabi natin na atin yan at igigiit natin yan, hindi sa paraang madugo. Hindi na uso yung paraang madugo. Igigiit natin yan sa paraang diplomasya. Igigiit natin yan sa paraang matalino. Sapagkat yun ang katangian ng ating Vice Presidente. Matalino, matapang, madiskarte. Alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Yun ang dapat nating ihalal dyan. Sino ang ihalal natin? Si Lenny? Gaganon-ganon lang niya sa harap ni Xi Jinping. Pag uwi ni Lenny, ang atin, imbis na 200 nautical miles ang sa atin, 20 nautical miles na lang. Pag si Lenny. Pero pag si Sara, maninindigan yan doon sa 200 nautical miles na ano natin. Ganun lang. Tayong huwag tayong masyadong padala. Sa alam naman din ng mga Pilipino ngayon. Majority tayo, masaya na tayo ngayon. Diba? Napaka yung sikat na yung tagline na straight vote, straight PDP laban. Diba? Alam na yung mga kapitbahay ko dito eh. Wala akong makita dito, ilang bahay yan, ang dami niyan, diba? Sa mga doon pa sa bayan, diba? Puro PDP. Walang BBM, walang BAM, walang Heidi, walang Kiko, wala. Ang tawag nga nila Kiko Matching, diba? Wala, talagang PDP straight, diba? Wag niyo nang wag niyo nang dayain yung Pilipino sapagkat nagba-backfire lang sa inyo yun. Straight PDP padapa to that. Diba? Sana buhay pa tayo para makaboto pa. Never Kiko, much BAM, no way. Yes, Micah. Thank you, Micah. And kiat ka sa asa ka pa, di ba? Both, yes, Marcos pangarap ko 20 pesos bawat kilo ng bigas, digong bawat kilo 7 pesos. Yeah. Po tayo, mas gusto natin yung long term, yung natin. Diba? Long term tayo ang iniisip natin.
this is the time na kasi na ano, na tayo Pilipino, ang iisipin na natin yung sarili natin, yung majority, yung kapakanan natin. Tapos na yung ano, period na sila nun. Kumbaga, nagsawa na sila eh. Kumbaga, yumama na sila sa ano, nagplunder na sila sa kaban ng bayan. Tayo naman, ba, ito yung panahon na paunti-unting nagsiship yung political ano sa atin. Kumbaga, yung political climate sa atin, yung political environment sa atin, di ba? Masaya na tayo ngayon na unti-unti nabibigay sa atin yung kapangyarihan sa gobyerno. Sila, mga representative lang natin sila. Yun. Dahil walang foreign investor ang MIF, pag didiskartehan yung Cordillera sa Maynila. O sana nga pala yung ginto, di ba? May Italiano gold kayo. Yung mga Talyanista, ilabas ang ginto, di ba? Pati hindi nyo pa nilalabas yung ginto. Kala ko pag naging presidente sa BBM, maging 1:1 ang dollar. Pagkatapos ng 1:1 is dollar, babayaran ng utang ng Pilipinas. Pagkatapos binayaran ng utang ng Pilipinas, may sobra ipamimigay sa Pilipino. Nasa na yun? Asa na yun? Asa ng ginto? Sabi ni Propedi, para sa akin kung sino yung nakaupo, yun na ang pagkatapos. Iba naman, ganyan lang. Di ba? Lahat ng nakita nyo lahat ng bashers, kahit doon sa ibang mga post, mga content creator, yung may mga post silang video. Pag tingnan nyo yung mga negative comment doon, pindutin ninyo, ang followers nila isa. Minsan 6 lang. Tapos punong-puno yung comment section. Ang dami, puro mga bashers. Tapos tingnan nyo yung mga followers nila. 6 lang ang pinakamarami. Di ba? Kayong ibig niyong sabihin kayo naman yung mangungurakot. Yun ang wala sa bokabularyo nga natin. Ano ba yung pangungurakot? Please, educate us. Please, educate us how to be corrupt. Kasi we don't know that corruption. Di ba? We don't know how to corrupt and how to plunder di ba? The Philippines or the country. Wala sa bokabularyo namin yan. Diba? Paano kung dayain ng comment? Diba? Magnanakaw. Sino pong pinatutungkalan ninyo yung sila, yung kongreso? Magnanakaw ng orakot pero walang utang. Diba? Yun. Wala sa bokabularyo natin yung mga ganon. Hindi yun alam. Diba? Hindi alam tayo paano bang magnakaw? Paano bang mangurakot? Diba? Diba? Si Tamba pa. Yun, kumbaga parang mali po yung napagtatanungan po ninyo. Ang tanongin nyo po kung paano magnakaw ay si Romualdez. Pumunta kayo sa page ni Romualdez. Wala na muna. Sobrang gulo nila. Pro-Philippines. Hindi, bumoto ka para sa PDP laban. Kasi yan yung maghahanda ng daan para sa 2028. Diba? Daan sa 2028. Sila ang mag-prepare para pag nandun na, palitan na rin natin sa 2028 yung mga nasa kongreso. Palitan na rin natin, lalo yung mga nasa party list. Yun, ACT-CIS, putik na sa ACT-CIS yan. Ano bang nire-represent niya? Di ba? Wala. Isa din to sa bangang din to eh. Di ba? Sara Duterte, ang pagkakakilala po namin ay napakatalinong tao, abogada, madiskarte, matapang. Saan ka nakakita na babae ha? Kung si Duterte, si Sara, diba? Diba pa sa iyo card sasabihin ko si Sara. Kung karaniwang babae yan at dinumog ng iba't ibang bashing yan at aligasyon, anong natural reaction ng isang babae? Iyak. Diba? Ayoko na, iyak na yan. Kumbaga titigil na, o ganon. Gagamitin niya na yung victim card niya, yung card niya as a babae niya, pagiging babae niya as a woman niya. Pero hindi nakita nyo yung niya, yung kanyang composure, the way she talks, parang mapipikon ka talaga eh. Biro mo, pinurga mo na ng lahat ng bashing at aligasyon, tapos magtiti-TikTok lang. Di ba? Puta, nakakaloko talaga itong si Sara, di ba? Kaya pikon na pikon yung mga di ba, sabi nga, di ba, kahit pati yung congressman ng Akban, yung